Sa madaling sabi, hindi pinakinggan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ng kanyang kampo na pigilan ang posibleng pag-aresto ng ICC. At ngayon, mas malinaw na kung bakit. Inilabas na ng Supreme Court ang resolusyon kaugnay sa petisyon ni Bato para sa Temporary Restraining Order o PRO at Status Quo Ante Order laban sa implementasyon ng warrant ng International Criminal Court. Pero sa halip na proteksyon, denial ang isinagot ng Korte Suprema. Ayon mismo sa SCN Bank, wala raw material and substantial invasion ng karapatan ni Bato sa panahon na inihain ang petisyon. Sa madaling salita, para sa mayorya ng mga mahistrado, wala pang malinaw at aktwal na banta noon na dapat pigilan. Isa sa pinakamalaking naging basehan ng Korte Suprema, ang mismong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil matatandaang sinabi noon ng Pangulo sa isang Facebook Live noong May 13, 2026, na wala siyang iniutos na pag-aresto kay Bato. Idinagdag pa umano noon na pinaalis na rin niya ang NBI sa Senado. Kasabay nito, nasa ilalim din noon ng protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Kaya para sa Korte Suprema, kung walang aktwal na utos ng pag-aresto at nasa protective custody naman ng Senador, ano raw ang i-restrain? Dito ngayon pumasok ang mas mainit na debate. Dahil habang ang 9 na mahistrado na pumoto laban sa TRO ay mas nakafocus umano sa technical requirements ng interim relief, ang 5 namang pumabor sa TRO ay tila tumingin na agad sa mas malalim na constitutional issue ng buong kaso. At dito naging interesante ang mga hiwa-hiwalay na opinyon ng mga mahistrado. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando, nilinaw niya na higit sa mga ulat laban kay Bato, mas mahalaga pa rin umano ang constitutional right nito na mapresuming inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Pero ayon sa kanya, ang tunay na issue raw ay kung maaaring arestuhin o isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal nang walang judicial authorizasyon mula sa Korte ng Pilipinas. Si Associate Justice Amy Lazaro Javier naman, diretsahan ang punto. Aniya maaaring malabag ang due process rights ni Bato kung siya ay aarestuhin at dadalhin sa foreign jurisdiction nang walang judicial determination sa legality ng aksyon. Dagdag pa niya, hindi raw maaaring mabawasan ang constitutional rights ng isang Pilipino dahil lamang International Tribunal ang humihingi nito. Si Associate Justice Ricardo Rosario, binigyang diin ang supremacy ng Philippine Constitution. Ayon sa kanya, hindi dapat isantapi ang saligang batas ng Pilipinas kahit pa ICC ang naglabas ng warrant. Aniya pa, ang determination of probable cause para sa arrest ay judicial function ng mga korte ng Pilipinas. Pero kabaliktaran naman ang naging pananaw ng ilang mahistrado na pumoto laban sa TRO. Si Senior Associate Justice Marvic Leonin, nagbitaw ng mabigat na salita. Aniya, hindi raw dapat maging politically convenient doormat ang Korte Suprema para sa mga inaakusahan ng mabibigat na krimen. Binalikan pa niya ang mga umano'y nanlaban cases noong war on drugs. At sinabi niyang hindi raw nanlaban ang nangyari kay Bato, kundi tumakbo raw ito at naghanap ng sanctuary sa Senado. Si Associate Justice Benjamin Caguioa naman, tahasan ding sinabi na hindi raw dapat sumaklolo ang Korte Suprema sa isang public official na nahaharap sa kaso ng mass murder sa ICC. Habang si Associate Justice Maria Filomena Singh, mas pinunto ang accountability. Hindi lang daw legal accountability, kundi moral accountability. Ayon pa sa kanya, walang opisyal ng gobyerno ang maaaring gawing armor ang kanilang panunungkulan laban sa pananagutan. Samantala, si Associate Justice Rodil Salameda, sinabi na kinikilala ng Republic Act 9851 ang posibilidad ng cooperation sa international tribunals sa mga kasong may international concern. At dahil dito, mahina umano ang basehan para agad magbigay ng injunctive relief, pero ayon sa mga netizens at ilang observers, hindi pa raw tapos ang laban. Dahil para sa kanila, technical denial lamang daw ito ng TRO. Hindi pa raw ito final ruling sa main constitutional issue ng kaso. May ilan ding nagsasabing posible raw mag-iba ang voting kapag final resolution na ang pag-uusapan. Ayon nga kay MJ Kiambao Reyes, ang naging intindi niya sa ruling ng SCI ito. Una, sinabi ni Pangulong Marcos na walang arrest warrant implementation at wala siyang utos na arestuhin si Bato. Pangalawa, nasa protective custody na noon si Bato sa Senado. At pangatlo, pinaalis umano ng Pangulo ang NBI sa Senado.
Kaya para sa SC, walang immediate threat na kailangang pigilan. Pero ngayon daw, iba na umano ang sitwasyon. Dahil ayon sa mga kritiko, mas lantara na raw ang galaw ng DOJ, DILG at NBI kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Bato. Kaya ang tanong ngayon ng marami, kapag naging mas malinaw na ang aktual na banta, maglalabas kaya ng TRO ang Korte Suprema? O huli na naman ang lahat bago pa makakilos? May ilang legal observers pa na nagsasabing baka kapag na-check-in na sa ICC si Bato, saka pa lamang makita ang due process issue. Pero ayon sa hampo ng senador, kapag nasa ICC ka na, parang wala nang bawian. At dito lalong naging emosyonal ang panawagan ng asawa ni Senator Bato na si Nancy De La Rosa. Sa kanyang social media post, direkta niyang nakiusap sa hudikatura. Please do not be an accessory to bringing my husband to The Hague. Anya, ang bawat Pilipino raw ay dapat lidisin sa sariling bansa. At kung papayagan umano ang voluntary surrender ng isang Pilipino sa foreign tribunal, parang inaamin na rin daw ng bansa na hindi nito kayang hawakan ang sariling kaso. Mas mabigat pa ang sinabi niya. Hindi raw nila kayang hintayin ang matagal na technical arguments habang papalapit ng papalapit umano ang mga nais dumakip kay Bato. At binalikan pa niya ang naging karanasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, dapat daw matuto ang bansa sa nangyari kay FPRRD. Not to give up another Filipino. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng Supreme Court sa kabuuan ng kaso. Pero malinaw, hati ang pananaw ng mga maestrado. May mga nakatingin sa technical requirements ng TRO at may mga nakatingin na agad sa mas malalim na constitutional at sovereignty issues. Ang tanong ngayon ng marami, kapag naging totoong operasyon na ang pagdakip, mananatili kaya ang parehong desisyon ng Korte Suprema? O dito pa lang talaga magsisimula ang mas mabigat na laban?